The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome. In cooperation with the Manila Times, it aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Ito naman si Butz Bartolome ng Business Mentor Blog ng Manila Times. Happy New Year 2025 na. At ang maghahatid sa atin at talagang sinasabi nating magandang abundance at blessing ay isang nakita kong lady entrepreneur. You know, lady entrepreneur, ano ba ang tatawagin natin dito? Ang tawag sa kanya kasi Lola Tita pero dapat di siya Lola eh. Ewan ko kung sino nag-brand nun. But anyway, itong ating interview ngayon ay nandito tayo ngayon sa Makati, no? Ito ay Fillmore Corner, Calatagan, no? Malapit ito sa barangay ng Palanan. Ang cash and carry mo. Ng cash and carry yan. Yung mga nakaka-gets dyan eh, cash and carry. So, basically, ang pag-uusapan natin dito, paano ba siya naging entrepreneur? Ano ba itong dalawang negosyong, kambal na negosyong kanyang tinayo? At bakit nga ba? Alamin natin yan. Pakilala natin si Lola Tita. Ayan. Pakilala ka naman po. Ayan. Good morning. Good morning po sa inyo Happy lahat. New Year sa inyo. Happy New Year. Yes. So, paano nga ba natayo itong negosyo? Ikwento nyo naman paano tayo nagsimula. Ang start ko dyan yung ramen talaga. Ito yung street ramen. Yung street ramen. Okay. Since mahilig sa ramen at medyo nakakarating naman ng Japan, yung nagka-idea ako. I started with yung sa sidewalk lang. Sa sidewalk lang na cart. So sidewalk lang talaga. Okay. Doon lang ako nag-start with like 2 staff lang. Oo. And then, hanggang sa napapaalis kami sa ibang sidewalk. Sa ibang lugar. Hanggang nag-decide ako na sa isang store na lang na regular na hindi na kami nagliligpit. Kumbaga tama na yung ligpit, tapos set up na naman, di ba? And then, yung nandito na ako sa regular store, siyempre nagdagdag na ako ng mga recipes. Like, number 1 nga yung aking dessert, which is yung ang tinawag ko yung street halo-halo. Yan ang Dahil street, dahil nagsimula ka talaga sa sa kalsada. street talaga. In other words, sidewalk eh. Hindi naman pwedeng sidewalk ramen, di ba? So, street ramen talaga. Talaga nasa street ka, kanya lang sa sidewalk ka nga. So, bakit ramen? Sa dami namang pwedeng paglagyan mo ng negosyo. Actually, talagang nung nag-start ako, iba-ibang klase ng 3-4 na klase ramen lang eh. Talagang ramen lang ang tininda ko noon na nasa art ako. And then, ayun na, nag-additional flavors ako, iba-iba. So, ito pinag-aralan mo talaga. I mean, in-experimento mo, nilasahan mo talaga. Nag-enroll ako sa Japanese chef dyan sa Makati. Okay. So, nagkaroon ka ng more or less formal learning. Yes. Although yung passion mo is into ramen, pero nagkaroon ka ng additional education. In other words, Yes. May certificate na po. Certificate. Plus yung, siyempre, in and out ako sa Japan. Medyo marami may focus ka talaga. In and out ka doon. So, alam mo, may assignment ka. Yeah, aside from taking a vacation. Yeah, diba? marami rin akong mga ideas. Yun ang maganda doon. So, basically, ano ang sinimula mo original na ramen talaga? Yung kanta namin, Oo. which is
bestseller sa lahat ng ramen. Kasi ayaw, mahilig sa medyo spicy. No? Oo. Tapos yung shoyu, yung miso, yan lang tatlong yan talagang, yan talagang start ng ramen. Yan So, lang nung naman. nagsimula ka ng ramen, pinatesting mo muna, patest ka ba sa iba-iba? Ako, napakadami. Dami mo bang, proseso niya. Napakaraming way. Yung mga napakaraming mga ways. pagsusubok. Oo, dahil titikman mo to, ay nakukulang, ganun. Hanggang yung resourcing ko sa mga ingredients, kasi mahal yan from Japan Oo, basta alam natin pag Japanese ingredients, mahal. Tapos, Oo. mura-mura hindi mo na mataasan na, Correct. nasa Saido ka, tapos mahal lang, Anyway, nakuha ko rin customize yung ibang ingredient na sa sarili ko na lang. Sabi nga, mas masarap pa nga sa yung nabibili talagang Oo. Ayan, hanggang sa dumami na. So, bali, ilang branches ng ang street ramen? Bali, 5 na ho ngayon. Uy, yan tingnan niyo yan. Nagsimula, anong year to? Nagsimula ang street ramen. Was like 7 years ago. So, Pero, yung first year mo, Was- yung eto na. Hindi, ito last branch Ano- na to, anong first Makati. branch mo? Ang first branch ko was in BF Homes. Yung Soledad. Maliit lang, may card. Oo. Hindi, tapos yung... Sa BF Homes. Oo, tapos sa Doña Soledad, sa Better Living. Okay. Yun talaga kasi parang abandoned lot na nilinis ko naman tapos nag-tent ako doon. Doon ako nag-start talagang maano ng tao. Oo, talaga. yeah. So, meron ka na. Ito yung meron ka rin sa Mandaluyong. Mandaluyong Yung- sa barangay yun Mauway. Oo. Ito, at saka yun nga sa Bikutan. Plus, I have new store sa Santa Ana at saka sa Taguig, Lower Bikutan. Kanya lang, dun, yung dalawa, wala ako ramen doon. Puro halo-halo. Kasi nga, para ma-identify yung halo-halo ko since it's selling good. Okay. So- nakapagkompetensya sa ramen. Marami ka ng branches. Imagine mo, ayan from passion to learning to, di ba? Marami kang natutunan and then na-develop mo, na-perfect mo yung product. Okay. Now, with seven branches or 7 branches. Hindi, 5 pa lang ho. Sir. 5 branches. 5 pa lang. Okay. Bayaan nyo, gagawin na namin. Oo. So basically, sino mga customers ng street ramen? Ay, all levels naman ho. All levels. Yung kasi medyo affordable. You can see my price. Affordable. Plus, actually, minsan mga may artista rin naman dumadating. So it's growing word of mouth. Siguro, ganun na nangyari. Yan ang importante dun. oo. And then, naayos mo. And then comes now another business. Ano itong business naman na ito? Naging dessert na naging nag-separate. Ito yung halo-halo, Yan nga. MKT. Since nga halo-halo is selling good, Oo. naisipan kong i-rebrand Oo. with Mr. Pocholo Gonzalez. Oo. May partner siya si Mr. Pocholo. Oo, yan ang si Joy Gonzalez. Oo, siya yung nagkaroon ng idea na i-rebrand Oo. para magkaroon ng identity kasi parang extra lang siya sa ramen. So parang yun ang kumbaga, kaya ito nga. sineparate mo na, inangat mo na siya, street ramen and MKT halo-halo. Yes, Alright? exactly. So kung mapupuntahan nyo dito, papakita natin mamaya ang itsura ngayon ng halo-halo dito sa Palana Pero at street actually, ramen. ito yung first naming rebranding. Tsaka may susunod dyan. Ito lang kinukumpleto namin ni Cholo. Oo. Actually, hindi pa nga tapos Marami pang pag nakuha ninyo ng picture. Hindi So pa. tell me, ano mga challenges na dinaanan mo? Nagsisimula kasi maraming mga nanonood sa atin, lalong-lalo ngayon, 2025 na. Maraming nagkakaroon ng idea, gusto na nila ng way of starting a business. Sa tingin mo, ano mga challenges na dinaanan mo nagsisimula ka ng Actually, negosyo? yung una, siguro na-experience din ng mga business people to Una, yung empleyado. Yung manpower. Ang manpower. Okay. Pagka sinumpong yan or what, gusto magbakasyon, naiiwan ka sa ere. What I did is, at least 2 or 3 na staff, alam nila lahat. Kaya kung yung isa magloko, yung isa
Tsaka umalis. training. Oo. Training. Kaya, I'm sure I've seen you do the training, no? Alam yeah, mo, yeah. kanina, bago tayo magsimula, tinatanong niya yung kanyang trainee kung ano yung product knowledge. Di ba? Yeah, So, yun yung totoo tinatanong mo kasi hands-on training ka talaga. Ay, hindi, yes. Hindi theoretical. Oo. You know? Plus yung ano nga ho yan pagka nag-training ka yung mga yan, may mga measurements, may mga weight, lahat yan. Kaya kailangan para consistent. Oo. Yung 3 man silang gumagawa dyan, pare-pareho. But tell me, meron ka na 5 branches. Ikaw lahat na nagsusupervise na. Pinupuntahan mo ba? Hindi naman everyday. Okay. Actually. Pero ano mo monitor mo? Oh, yes. So, meron akong kanya-kanyang CCTV naman ako sa Oo. phone, monitor ko. At saka, everyday may reporting sa akin, inventory, lahat. But lahat ng mga naggagamit, nanggagaling dito. Oh, yes. May So, komisari ito yung kami. balik komisari. Yeah, may komisari kami dito. Araw-araw yung delivery. So, basically, quality control. Oo, tsaka yung freshly made. Kaya, I see to it everyday ang meron taga-deliver dyan sa 5 branches na yan. Okay. So, bali, nagiging parang comment naman ng mga customers? Ano ba mga naririnig mo ng mga customers? Sa kawa ng Diyos, puro masarap, puro masarap. Manay masarap. Which is true. Dapat subukan niya. Oo. Okay. Plus, alam mo kung minsan madami customer, tagal ng service. Oo. Minsan, alam niyo naman yung food ko, freshly cooked, freshly made. So, Kanya hindi ito yung naka-prepare na konting sabaw lang. hindi gano'n. Talagang freshly cooked. Pati yung halo-halo, ganun din. Oh, yes. Oo, hindi yung nakaset na, nakalalagyan na ng yelo. Di ba? Kanya siguro, yun lang. Kung minsan na ako complain na tagal naman ng service, na ano pa yung ganun. Kung minsan, pag madami ng tao, talaga nalilito na ho yung mga staff. Di ba? So ngayon, anong plano ninyo ngayon dito sa business nyo ngayon? You have 5 stores, and then you have this MKT halo-halo. Ano bang plano? Anong in the pipeline natin? Yeah, I'm leaving it all to Pucholo. Napag-usapan nga namin, siguro, Cholo, franchising, number 1. Yeah, possible. Yeah. Oo. Yeah, pero improve muna namin lahat-lahat. Improve muna lahat. Pero maganda yung ginagawa nyo, no? Kasi hindi nyo lang basta nilo-launch yung product. Ay, hindi. Pero inaayos nyo muna yung foundation. Yes. Kasi manibanda tayo. Pag nag-franchise tayo, hindi natin alam gagawin Tsaka natin. foundation. Like for example, itong tindahan nyo ngayon, it can be a prototype Yeah. na yung mga taong naghahanap, ito pala yun. Or yung take-out na meron yung dinidevelop ngayon na may alfresco. Yeah, yung inaano namin yun. So meron mga options. Yes. Okay? So hindi lang yung product plus the ambience, yung customer experience. No? Ito nga ang ginagawa namin itong boutique sa Makati is just the first na sample. Correct. Kung medyo magtatayo sila sa ibang place. Oo. But this is ang maganda itong ginagawa ninyo kasi this is a far cry from the regular, yung mga entrepreneurs na okay na yan, diretso na natin. Huwag na natin improve. Basta yung product, Never-ending improvement, never-ending checking ng mga, lahat-lahat to, never-ending So in lahat. other words, Don't stop. constant improvement of the store, Walang the stop yan. product. Diba? Kasi nagiging modern tayo. Oo. Tsaka nag-upgrade ka. Yeah. Hindi yung sinauna. Totoo yun. Oo, dahil ngayon mga tao ay kumbaga value for money at the same time the product and then the ambiance. Importante yun. Kailangan nilang makita di ba? So basically, yun, pinagdaanan nyo yung employees. Anong ginagawa nyo ngayon? How do you now look at people? How do you search for people, mga empleyado? Paano kayo naghahanap? Minsan nagpapaskill kami hiring. Siyempre, interview, plus yung checking background nila. Oo. Plus may training kami. Kung papasa din, magiging regular sila. Okay. Yeah, yun nga. Tsaka mostly recommended nung... So even yung mga chef ninyo na mamaya pakita natin yan, no? Yung nagpe-prepare. matatagal na yun sa akin. Ang gagaling. 5 to 7 years na sila. Oo. So sabi ko nga, habang nagpe-prepare, para ka nasa overseas, di ba? Yung cart nila, makikita niyo sa background Yeah, natin. that's why they can see it freshly made, Oo. malinis, yan. So, ano pa ang inyong plano pa? Ano pa ang iba niyo yung plano? Aside from franchising,
Ito ba ay sa tingin nyo magiging overseas brand kaya ito? Baka. Ah, Hopefully, sir. oo, yun. Kasi ang mga anak ko nasa state lahat, nasa LA. Oo. Siyempre, kung sakaling ako yung mag-ano doon, first venture ko sa LA kasi andun yung mga Correct. anak ko. Correct. Oo. Actually, they're considering it, they're encouraging me. Siguro, baka isa na yan sa mga So, major kaplanuhan. ito na yung igigir nyo sa 2025. Ito na yung kumbaga, Yeah. kumbaga nakasalang Yeah, na ito. we'll do that. Medyo Alright. ayusin lang muna dito Oo. sa Kasi local. ito yung mga sinasabi ko nga sa mga entrepreneurs na don't think local. Think global, di ba? Global. Global, oo. Local, global, plus local, hindi ba? So yun yung Oo. importante. Pero siguro, talagang perfect muna natin dito. Oh, yeah. Once we Yeah. bring it out, perfect na. So, yan mga kaibigan, tignan nyo in the next few, probably the next few months, hopefully, makikita nyo yung branding. maano. Pero hindi ba kayo nahirapan nung sinabing i-rebrand? Dahil matagal na kayo nagninegosyo. Hindi ba kayo nahirapan? With the help of Pucholo, hindi naman, pero we get comments. Like, kilala na nila yung street halo-halo na brand namin. Nung umpisa. Oo, tinatanong nga nila, pareho ba na MKT? Yes, ni-rebrand lang namin. Yeah, yun yung lagi naka-ready namin explanation. Pero marami kasi natatakot pag sinabing rebrand. Kagaya nyo, Baka baka mawala yung swerte. Di ba? Oy, nako yan. Ay, makikita niyo yan, ha? Meron tayong halo-halo, ha? Actual yan. Actual to. Okay. Ito yung ating street halo-halo. Pero marami pa rin kami flavor. Mamaya Oo. ano nyo. So basically, you're talking about mindset ninyo nung sinabing rebrand. Ano unang pumasok sa inyo noon? Kasi tingin ko nga dun sa aking existing na street halo-halo, parang conservative parang Yeah. na ako. Hindi kagaya ng mga ideas ng MKT ni Pucholo. Oo. Parang, oh, wow, naging modernized. Diba? Kailangan have to go with with the flow na talaga Pero kailangan nyo, pero modernize ka. bihira yan sa mga entrepreneurs, ha? Na Naman siya nagre-rebrand. sasabihin sa rebrand. Teka. Una-una, gastos. Pangalawa, bakit ko babaguhin yung ayos na? Sabi nga natin, why fix the boat when there's nothing to fix? Di ba? So yun yung importante doon. Actually, fixing and adding and improving. Yun. Yan yung yan yung habol ko sa rebranding Correct. Well, if I'm selling good, it will be very, very good kapag Kumbaga may added value. Di ba? Magkakaroon ng added Yun ang value. nilo-look forward ko. Oo. That's why okay ang rebranding mo. Oo. So yun yung mga isa sa mga dapat yung matutunan, ha? Dahil, teka, paano niyo naman nakuha itong recipe itong halo-halo? Ito ba ay galing sa Oh, yeah. mga relatives mo Yeah. nung araw? Siguro it runs in the blood Kasi ang mga lola ko, tita, plus my mom who passed away. Yeah. Na sila sa dessert magaling sila sa dessert. Pero kung tutuusin mo, halo-halo has been here for ages. Yeah. Di ba? Kumbaga sinauna pa yan, halo-halo. Pero ngayon, nagkaroon ng resurgence ang halo-halo at saka nagkaroon ng rebranding. Di ba? Kasi compared yung sa typical halo-halo, I have my specialty. Like, number one, yung ice ko. Oh, yan nga. It's not, Tinitignan ko lang yung yelo. ang Parang ice hindi. ko, Oo, you can taste it, sir. Tikman mo muna. And then Yan. tell me anong difference sa typical Uy, halo-halo pero na titignan bibili nyo, ha? nyo. Pati ang spoon, ha? May branding, ha? Yan. Hindi ordinaryong kutsara. Pinaarte ko na. Ha? Medyo may konting, kumbaga, itatabi mo, iuwi mo, dahil meron kang remembrance Yeah. ng MKT. Di ba? Branding. Di ba? Exactly. Di ba? At saka, meron po kami ngayon since Christmas time. I-post natin yung aking Oo. tutubong Pero halo-halo. parang ang tingin ko kasi ayaw kong galawin, Oo, customer, Ay, Why? makain, ha? Para bang it's a work of art. It's okay. Di ba? Kahit hindi nyo muna kainin yan, in like 30 minutes, diyan to now. Oh, ayan. Tandaan nyo, isang another I can product feature guarantee, yan. in 30 minutes,
Hindi ko Ganyan lang, lalambot ang ice. Yeah. But then, di ba, pagkakainin nyo naman, gusto nyo palambutin yung ano. Ngayon nag-uusap tayo hanggang matapos yan, Correct. tignan nyo, nakaano Correct, pa rin. correct. No? Oo. Yun yung sikreto ng ice ko. Yun, nakita mo. Kaya nga talagang, ano ba tinawag sa kanya na Hey, pangalan? Lola. Ha? Halo Queen. Hey Lola. Hey Lola. Okay, halo-halo queen. Kasi sabi mo, hindi ako mukhang lola eh, di Hindi ba? naman Lola eh, di ba? Kasi sa Amerika, Lola is not Lola. It's not a grandma. It's another name. Di ba? Lola. Di ba? Lola. So, yan. So, basically, ito bang nakakatuwa sa inyo na tuwan-tuwa kayo sa nangyayari sa inyong Yeah, kasi negosyo? passion ko yan eh. You know, pag na-praise ako ng customer, parang music to the ear ko yan. Okay. Tsaka, I know, may accomplishment ako. Yeah. Ganun, may passion sa food eh. Basta nasarapan ng kumain, di ba? Siguro maganda pakita natin, i-show us, explain to us the menu stop board. muna. Pakita natin to. Sige, Punta from tayo doon. ramen to ano. Ito munang MKT, itong menu board nyo, Okay. ipapakita ni Sige. Lola. Stop muna. Okay? Okay. Yan. And doon lang tayo sa may counter. Sige. Dito kayo. Dito ka. Punta. Ito yung menu namin. Yeah. From ramen, where I started, at saka itong halo-halo. Kaya lang itong part ng halo-halo is, tingnan nyo, parang extra lang siya. Pag ganito. Samantalang nirebrand ko, Ito na yun. ito na yun. Oo. Para ma-identify yung halo-halo ko. Ito ang aking menu, and then, So ngayon, yan yan. ito na yung, Nagsiseparate na. hi. Ito na Alright. yung, yung mga ating kaibigan, kumakain nga ng halo-halo tsaka ramen. mga first time, di ba? Oh. Hindi. Oh. Lumawan. Suki. Suki pala. So, mafe-feature natin sa Manila Times, no? Madi-discover sila. Alright? So, yan ang nangyayari ngayon, no? So, yun. Now, yung ramen naman, explain nyo yan. Yung pakita natin yung Yeah. ramen. Ito yung, cart ng gawa ng ramen. So para bang independent ito, no? Kung kumbaga titignan nyo, maganda, pagka naka-stainless, malinis. So para bang really Hong Kong style ang Yeah. nangyari. Teka. So bali, yung tao natin, ipiprepare siya, okay, lahat ng ingredients nandyan. Nandiyan na sa tabi niya, parang bibilis. Okay. Iba, So, ito mga take-out, mayroong mga take-out kayo. tsaka yung sa dining nagagaling, dito rin nagagaling, pinapasa doon. So basically, talagang halos naging authentic, almost close to being authentic. Oh yes, siguro, plus yung lasa, authentic daw, sabi ng mga plus yung mga ingredients dyan, di ba? freshly, Nakita niyo naman yan. Di ba? So dyan basically, yun ang inaano nyo na pinoportray at the same time with all the 5 branches. Ay, oo. 5 Lahat ho branches. yan, 5 branches. Pare-pareho ho yan. Oo. Dapat siya kumukulo pa. Oo. So yung mga noodles na yun, ay Customize ho yan. customize yan. Oo, customize. Kasi yung Customize. klase ng noodle, Oo. at saka yung size niya. Kasi Aha. may overload kami, meron kaming regular lang. Kaya iba yung dami ng noodles sa So talagang hindi yung mamamadali. In other words, Ay, lahat hindi. ng preparation dito, makikita nyo, oo, freshly made. talagang there's really kumbaga freshly made. In other words, hindi mo order, hindi ready. gagawin. Oo. Isang order, isang gawa. Hindi Oo. pwedeng gawin ng hindi pa na-order. Oo. So kaya pala yung mga tao, dapat hindi sila magmamadali kasi habang piniprepare ng ating ng ating chef, di ba? Oh, yes, Yan yung yes. nakikita natin diyan. Oo. Alright. Lalo na pagka marami at sunod-sunod ng customer, talagang they really have So anong oras kayo bukas? Anong oras parating bukas tong outlet? Right now, 11 to 11 the morning. Pero extend ko na hanggang 3 a.m. Kasi yung... Lalo na January, no? January, talagang pukpukan na yan. Marami nang gusto mag-order. Yes. Tsaka maraming galing sa parties, yung ginagawa. Yeah, They correct. want soup, they want Correct. halo-halo. Ayan, ganun. Oo. So, yun. Pakita natin yung signage naman para makita ng mga tao kung saan na tayo located. Alright? Hindi pa mag... Yan. Yan ho ang pakita natin ito dito. Teka. Explain ninyo yung ating signage na nirebrand mo. Under renovation pa, hindi pa ho kumpleto. Oo.
Yan yung bago naming rebranded na na halo-halo. Oo. From straight halo-halo to MKT. Ah. Makati Creamy Treats. Kasi marami pa kami additional dyan eh. Hindi So lang dati halo-halo. hindi ito ganito. Hindi ho. Naging before and after. Ito yung dati nakita natin, di ba? So yan, nagkaroon ng magandang, lalo na yung street ramen, talagang bumabato yung signage nyo. Ay, laki. Halos yung cash and carry, kitang-kita na kayo dito. Eh, no? Kasi sa dulo kayo, no? Oo, hindi kayo magkakamali. Oo. Alright. So, yan, June, makikita natin siguro yung last words ni Lola Tita ay makita natin na ito na yung kanyang growth, no? In the next few months, makikita nyo, 2025 ulitin ko, watch out for these brands. Opo. Co-brand, yan, di ba? Street Ramen, itong MKT. Actually, short for Makati, di ba? Yeah, Makati. Kasi Oo. mag-concentrate muna kami dito sa Makati. And then mag-ano kami sa ibang city. Iba-iba na lugar. So, magkakaroon na tayong ganon. So, yan ha. Tignan nyo ha. Ang paglatayo ng negosyo ay wala sa edad yan. Nasa abilidad. Di ba? Di ba? So, yan naman sinasabi na iba ay wala na. Matanda Tanda na ako na. magsimula magnegosyo. Pero hindi naman eh. Di ba? Oo. Nakikita nyo na kayo very aggressive. Ay, at saka more ideas pa yung pinag-aaralan, Oo. kahit tumatanda. Correct. Kumbaga, mas nagkakaroon na ng refinement.